Ayan, ngayon pa lang nag-start. Ulit tayo, Tay. Ulitin natin. Para sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa atin sa online. Sana huwag mo makita na naman. Okay, okay. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. At ito po ay isang pag-uulit ng ating pag-record ng ating broadcast sa gabing ito. At narito po tayo sa ika-12 aralin natin sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ang pamagat po ng ating aralin ngayon ay ang pagbabalik ni Kristo. At welcome po natin lahat ang mga kaibigan natin, mga kapatid natin na nakikinig sa pamamagitan ng YouTube at ng Facebook at nais naming ipaalam sa inyo na nagagalak kami sapagkat kayo ay kasama namin sa pag-aaral sa gabing ito. Tayo po'y muling tumunghay sa ating panalangin at ating hilingin ang patnubay ng Banal na Espiritu upang tayo'y gabayan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng panahon upang muli naming balikan ang aming pag-aaral ng salita ng Panginoon. Narito po kami, Panginoon, sa aralin na bilang 12 at ito po ay ang paksa ay sa pagbabalik ni Kristo. Tulungan mo po kami maunawaan ang mga katotohanan na aming matutunghayan sa gabing ito. Buksan po ang aming puso upang matanggap namin ang mga turo na dapat naming maalaman tungkol sa pagbabalik ng aming Panginoon. Tulungan mo po na maunawaan namin ang pag-asang dala ng pangakong ito ng pagbabalik ng ating Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanang nagawa laban sa inyo upang maging karapat dapat kami sa pagtanggap ng mga itinuturo ng iyong salita. Lahat po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po mga kapatid at narito ang isa sa pinakamagandang pangako ng Biblia ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bago siya umakyat sa langit, sinabi niya, ako'y muling paririto. Yan po ang kanyang ipinangako. Mababasa po natin yan sa Aklat ni Juan at ang kabanata ay 14, ang talata po ay 3. At ang kanyang pagbabalik ay hindi kathang-isip o simpleng pag-asa lamang. Ito ay tiyak na pangako ng Diyos. Darating si Jesus upang wakasan ang kasalanan, wakasan ang sakit, titigil ang pagdurusa, at wala ng kamatayan at titipunin ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Sa ating pagtalakay, ating alamin kung paano babalik si Kristo, bakit mahalaga ang Kanyang pagbabalik at paano tayo makapaghahanda. Naway buksan natin ang ating puso at isip sa salita ng Diyos habang pinag-aaralan natin ang dakilang pag-asang ito, ang maluwalhating muling pagbabalik ni Kristo. So, ano po ang layunin ng ating pag-aaral? Pagkatapos nating matunghayan ang pag-aaral na ito, ang araling ito, ay makikilala ang pangako ni Jesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Maunawaan ang paraan at layunin ng kanyang pagdating. Maiwasan ang panlilinlang at maling paghahanda. Mamuhay sa pag-asa, kabanalan at paglilingkod. Kaya't ang sabi niya, ang pambungad nating talatang sa ating aralin ay nasa Juan 14:1-3. Ang sabi dito, huwag maghulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Hindi po ba mahalagang pangakong ito na ang ating Panginoon ay muling darating at sa kanyang pagdating ay mayroon siyang gantimpala na ipagkakaloob sa mga tao na may pananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. At ang pinakamagandang
bahagi ng pangako ito ay kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So, kasama natin siya. Hindi lamang sa maikling panahon, kundi makakasama natin siya magpasawalang hanggan. Yun sa English po ay eternal na pagsasama natin ng Panginoon. So napakagandang pangako nito. At ito po ang isang pangako sa banal na kasulatan na hinihintay ng marami, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, ang sabi po ay ito ay hindi ito kathang-isip. Ito ay pangako mismo ng Panginoon. At ang mga pangunahing talata na naglalaman ng mga pangako ito ay narito sa Juan, Kabanatang 14, ang talata ay 1 hanggang 3. Binasa ko na po ito at muli narito ay naglalaman po ito ng pangako ng pagbabalik ng Panginoon. At ito po naman, pangalawang talatang sumasaklaw sa ating aralin ngayon ay masusumpungan sa mga gawa. Ang kabanata ay 1, ang talata ay 9 hanggang 11. Sister Belinda, pakibasa nga po. At nang masabi niya, okay na po kayo? Sandali po. Mga gawa, kabanatang 1, talatang 9 hanggang 11. At nang masabi niya ang mga bagay na ito, nang sila'y nangakatingin, ay iniangat siya, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga mata. At samantalang sila'y nagsisitinging mataman sa langit habang siya'y lumalayo, narito, may 2 lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit, na sinabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Iyon. Dito po sa talatang ito ay inilarawan sa pamamagitan po ng anghel na nangakatayo sa tabi nila habang tinatanaw nila ang pagtaas ng ating Panginoon sa alapaap, ay i-describe sa kanila na kung papaano ninyo nakikita ngayon na ang Panginoong si Jesucristo ay tumataas, ay ganun din ninyo siya makikita kapag siya ay bumalik na. So, i-describe sa kanila, doon sa mga alagad, kung papaanong pag-akyat ng Panginoon, ganun din ang makikita nila kapag bumalik na ang Panginoon. So, yung pong mga anghel na nagpaliwanag sa kanila at naglarawan kung papaano ang pagbabalik ng ating Panginoon, ay ganun ang kalagayan sa nakita nila na tumataas sa alapap ng langit ang ating Panginoon. At ito pong pagbabalik ng ating Panginoon ay tinawag na mapalad na pag-asa. Ito po ay sinulat ni Pablo kay Titos, at ang kabanata po ay 2 at ang talata ay 13. Ang sabi ni Apostol Pablo na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano raw po yung pagbabalik na muli ng ating Panginoon? At tinawag po ito na mapalad na pag-asa. Bakit po mapalad na pag-asa? Sapagkat ito po ang pag-asa na tinataglay ng mga naghihintay kay Kristo na naniniwala sa pangako ng pangalawang pagbabalik ng Panginoon. At dito sa Apokalipsis, kabanatang 22, talata po ay 12, nagsalita mismo ang ating Panginoon tungkol sa kanyang pangakong ako'y darating. Ang sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. So, bakit na naging mapalad na pag-asa ito doon sa mga naghihintay?
sapagkat kapag dumating ang ating Panginoon, mayroon siyang dalang gantimpala ay nasa Kanya. At anong gagawin sa gantimpala? Bibigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. So mayroong regalo, mayroong gantimpala, may reward ang Panginoon kapag siya ay bumalik at ito ay doon sa mga naghihintay sa Kanya. So ang idinidiin ng katuruang ito, ang kanyang muling pagbabalik ay pundasyon ng pag-asa ng Kristiyano. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakatingin sa nakaraan ng krus, kundi sa hinaharap ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mayroon tayong tinatanaw na mapalad na pag-asa at ito ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At sa ating pangalawang bahagi, paano darating si Jesus? Ito po ang mga kaanyuan at mga katangian ng kanyang pagdating. Ang Biblia ay malinaw, personal, literal, nakikita, naririnig at maluwalhati. At personal ito sapagkat makikita ng lahat at ang pagdating niya ay para sa lahat na naghihintay sa Kanya at makikita naman ito ng bawat mata. Ito po ang binanggit sa talata sa Apokalipsis, kabanatang 1 at ang talata po ay 7. Ang sabi rito, narito siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. So lahat po ng mata ay makakakita. Walang tao na may mata na hindi makakakita. Lahat po binanggit ito. At mayroong mga nagtuturo na ang pagdating ng Panginoon ay sikreto. Maalaala ninyo, mayroong mga itinuturo tungkol sa secret rapture na kung saan ay kanilang sinasabi na yung talata sa Biblia na mayroong 2 taong nagtatrabaho at bigla na lamang mawawala yung isa. Ito po ang tinatawag nilang secret rapture na kung saan ay nagsasabi na sikreto lamang ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ngulit ang sinasabi ng Biblia ay hindi maaari maging sikreto sapagkat makikita ng bawat mata, maririnig ng bawat tainga. At ang sabi sa 1 Tesalonica 4:16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Kapag mayroong isang sigaw, ang sumisigaw dito ay yung mga anghel na kasama ng ating Panginoon. At alamin natin na ang mga anghel na kasama niya ay hindi lamang iisa. Laksa-laksang mga anghel ang kasama ng Panginoon kapag siya'y bumaba sa kanyang pangalawang pagparito. At bukod sa may sigaw at tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. So yung pakakak po ay yung trompeta. At malaki ang trompetang ito sapagkat anghel po ang gumagamit ng mga trompeta na kasama ng ating Panginoon kapag siya ay dumating sa pangalawa. At ano ang magaganap? Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. At yung mga darat ng buhay ng Panginoon kapag siya dumating ay aagawin kasama nila. Sino yung nila? Yung mga bubuhayin na nangamatay pag dumating si Kristo. Aagawin sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasapang noon tayo magpakailanman. Anong ibig sabihin ng sasapanginoon tayo? Makakasama natin na ang Panginoon hindi lamang sa maikling panahon, hindi lamang panandalian, kundi panghabang panahon. Ang sabi ay, we will be living with Christ in eternity. So, ang panghabang panahon po. Yun ang magiging kaganapan sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At ang kanyang palatandaan at babala ng kanyang pagdating. So ang mga tanda ay hindi para magtakda ng petsa, kundi para tayo ay magising at maghanda.
Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa palatandaan at babala? May mga digmaan, kaguluhan, at kahirapan. Lalaganap ang panlilinlang at huwad na Kristo. Ipangangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Walang taong nakaalam ng araw at oras. Isa-isahin natin ito. Ang sabi may mga digmaan. Nakikita natin ngayon sa balita araw-araw ang mga digmaan sa mundo. Nariyan ang digmaan ng Ukraine at ng Russia, nandyan ang digmaan ng US at ng Iran, kasama ang Israel at ang mga Hezbollah, at sa iba't ibang panig ng mundo ay nariyan ang mga digmaan. Nariyan din ang kaguluhan at ang kahirapan. Laganap ang panlilinlang at huwad na Kristo. Hindi po ba ngayon halos lahat ng tao na lamang na makikita mo ay wala nang inisip kundi kung paano makapanluloko ng kapwa, kung paano makapanlilinlang ng kapwa, at yung mga tanda, isa sa mga tanda na inaabangan natin na huling tanda bago dumating si Kristo ay ipangangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At sa ngayon po, kakaunti na lamang ang lugar na hindi nasasaklaw ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya't malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Nagaganap na at masasaksihan natin itong mga tanda ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. At ang huling tanda, walang taong makakaalam ng araw at oras. Kaya huwag tayong maniwala doon sa mga tatakda ng petsa sa pagdating ng Panginoon. Mayroong sa mga nakaraan, nasaksiyan na natin na itinakdang darating noong 1980, noong year 2000, noong 1988, mayroong nag-predict na darating ang Panginoon. Subalit ang mga bagay na ito ay hindi nagkaroon ng kaganapan sapagkat hindi sinabi ng Biblia, walang taong nakakaalam ng araw at oras. Ang tanging magiging hudyat para sa atin ng malapit na ang pagdating ng Panginoon ay yung mga kaganapan ng mga tanda na binanggit natin. Narito ang talata sa Mateo 24, 4, versikulo 4, 14 at 36. Mga ano po ito, mga tanda ng kalapitan ng pagdating ng ating Panginoon. At Sister Belinda, mababasa mo ba ito? Yes po tayo. Aking babasahin ang Mateo, Kabanatang 24, talatang 4, 14 at saka 36. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga kayong mailigaw ni numapat at ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Talatang 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So, narito po ang tagubilin ng banal na kasulatan. Na huwag tayong mapapalinlang doon sa mga nagtatakda ng petsa ng pagdating ng ating Panginoon sapagkat ang sabi ay tungkol sa araw ng pagdating at pagbabalik ng Panginoon ay walang makaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang mga anak, kundi ang Ama lamang. Kaya kung may nagsasabi sa atin, oy, darating na sa 2025 ang 2028 ang Panginoon. Na ito ang nakita ko sa pangitain at sa panaginip, hindi po totoo yun. Ang ating sundan ay yung mga tanda na may kaganapan na nauugnay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po yung mga tanda? Yung pinaliwanag ko na sa inyo, digmaan, kaguluhan, kahirapan, makikita ninyo ang kalamidad ay nasa bawat panig ng ating sanlibutan. Nandyan po yung
kalilindol lang sa Venezuela, maraming namatay, sa Japan, at sa ibang ibang panig ng mundo. Patindi ng patindi ang intensity ng kalamidad na dulot ng pagngangalit ng natural na kalikasan. At ito ang mga tanda na malapit ang dumating ang ating Panginoon. Kaya ang tagubilin, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kaya tayo po ay magbantay at palagi tayong manalangin, magbasa ng salita ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. At ang mapalad na pag-asang ito ang siya nating subaybayan ang pagdating ng ating Panginoon. Paano tayo maghahanda? Ang paghahanda sa pangalawang pagdating ay araw na buhay kay Kristo. Una, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Pangalawa, mamuhay sa pagsisisi at paglilinis ng puso. Sundin ang kalooban ng Diyos dahil sa pag-ibig, maging tapat sa panalangin, salita at pagsamba, maglingkod at magbahagi ng Ebanghelyo. Ito po yung mga paghahanda sa ating personal na buhay Kristiyano upang sa pagdating ng ating Panginoon ay kasama tayo doon sa mga tapat na sasalubong sa Kanya. Kaya nga ang sabi ni Jesus doon sa Mateo at ang kabanata ay 25, ang talata po ay 13. Kaya nga mga kuyat kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Ano po ang mensahe para sa atin? Mahalaga na lagi tayong handa anytime sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Maaring tayo ngayon ay nag-uusap, nagkakarinigan tayo ngayon, subalit bukas, baka hindi nyo na ako makausap. Bakit? Walang kasiguruhan ang ating buhay. Kaya kailangan lagi tayong handa, lagi tayong manalangin, lagi tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Ito ang mga paghahanda sa ating pagsalubong sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At narito ang bahagi ng ang pag-asa para sa mga namatay kay Kristo. Ano yung pag-asang yun? Ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon ay magandang balita para sa mga nagdadalamhati. Ito po ay nagdadalamhati dahil sa mga nangamatayan ng mahal sa buhay. Ang kamatayan ay hindi huling salita para sa mga nakay Kristo. Sa kanyang pagbabalik, tatawagin niya ang mga natutulog sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi po ay hindi ito ang katapusan ng kanyang buhay. Ang mayroong muling pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan doon sa mga namatay kay Kristo, sa mga natutulog sa Kanya. Ang kalagayan ng mga namatay kay Kristo ay parang natutulog lamang. Pag dumating si Kristo, pagmulat ng kanilang mga mata, ang kanilang makikita ay ang mukha ng ating Panginoon. Kaya mapalad yung mga nagtitiyaga na sumunod sa Panginoon at nagtatalaga ng kanyang sarili, sinusuko nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At mamatay man sila, ang pangako ay mayroong pagkabuhay na maguli para sa kanila at hindi yun ang katapusan ng kanilang buhay. At ang payo ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica, Kabanatang 4:18 ang talata, aliwin ninyo ang isa't isa ng mga salitang ito. Ano yung mga salitang ito? Salita tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. So anong mga aral na dapat nating mapulot? May katiyakan ng muling pagkabuhay. So yung mga namatayan ng kamag-anak ay mayroong pag-asa na makikita pa nilang muli ang kanilang namatay na kamag-anak. May pagkikita muli sa Panginoon. Yung mga namatay sa Panginoon ay unang bubuhay maguli at yung mga buhay na daratnan na patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay muli silang magkakaroon ng pagkakaroon ng reunion, muling pagkikita. May kaaliwan sa mga nalulumbay. Kaya hindi dapat masyadong malumbay yung mga nawala ng mahal sa buhay sapagkat makikita nilang muli sa oras ng pagkabuhay na maguli yung mga namatay nilang mga mahal sa buhay. May tagumpay
laban sa kamatayan. Pag dumating ang ating Panginoon, wala ng kamatayan. Napanagumpayan na ng lubusan ang kamatayan. At ang mensahe sa atin ngayon, ang panawagan sa atin ay mamuhay na handa, hindi kampante, sumamba ng may paggalang at katapatan, magtulungan sa misyon at pag-akay ng kaluluwa, at magbigay kaaliwan sa mga nasasaktan, maging ilaw habang naghihintay. Anong ibig sabihin ng maging ilaw? Tayo po ay kakitaan sana ang ating buhay ng pagiging tapat sa Panginoon at nagmamahal sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat ang mapalad na pag-asa na ipinangako ay para doon sa mananatiling tapat sa Diyos hanggang siya ay dumating. Anong sabi sa mga Apokalipsis, Kabanatang 2, ang talata ay 10, kayo ay magtapat hanggang sa wakas at kayo ay bibigyan ko ng putong ng buhay. At tanong, kung darating si Jesus ngayon, ano ang dapat kong ayusin sa aking puso, sa aking tahanan, at sa aking paglilingkod? Yun po ang tanong sa atin. Ito ay personal na tanong at tayo lamang ang makakasagot sapagkat ang ating relasyon sa Panginoon ay personal din. Hindi ko kayang sagutin ang aking kalagayan ng aking anak. Hindi rin naman kayang sagutin ng anak ko ang kalagayan ko sa pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Personal po ang sagot sa mga tanong na ito. Handa ba tayo? So, pangwakas na panawagan, ang tanong ay hindi lamang kailan darating si Jesus. Kundi, handa ba akong salubungin siya? At mga kapatid, kung si Jesus po ba ay dumating mamayang gabi, nakahanda po ba tayo na sumalubong sa Kanya? So, ang panalangin po sa atin mga kapatid ay, Panginoong Hesus, ihanda mo ang aming puso. Turuan mo kaming mamuhay sa pananampalataya. Turuan mo kaming sumunod at umibig habang hinihintay namin ang iyong maluwalhating pagbabalik. Amen. At ang ating Panginoon mismo ang nagsalita nito sa Apokalipsis 22:20, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. At ating siguruhin na anumang oras dumating ang ating Panginoon, tayo ay nakahanda na siya ay salubungin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Salamat po, Tatay Romy. Meron po akong dalawang katanungan tungkol sa ating pinag-usapan, sa ating aralin. Okay po. Nabanggit po ninyo nung una, ito po ay tanong ko para po sa ating mga sumusubaybay sa ating sa online, para po sa kanila ito. Nabanggit niyo po kanina na doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 3:18 to 20 na ang pangako ng Panginoon na darating siyang muli at ang unang sasalubong sa kanya sa alapaap ay yung mga nangamatay kay Kristo. Yun po sabi niyo. Ano po bang ibig sabihin ng mga nangamatay kay Kristo? Sino po yung mga yun? Mayroon po bang criteria na pwedeng tawagin nangamatay kay Kristo? Ang ibig pong sabihin nung nangamatay kay Kristo ay mga taong nung nabubuhay pa ay lubos na nagpapasakop sa Panginoon at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So nabuhay sila ng kanilang buhay ay sumusunod at ginagawa kung ano ang gusto ni Kristo. Yun po yung mga namatay kay Kristo. At kabaliktaran naman po ito nung mga tao na hindi sumunod kay Kristo, ang kanilang sinunod ay ang kanilang sariling kagustuhan at hindi nila sinunod ang kalooban ng Panginoon. So hindi po sila kasama doon sa mga namatay kay Kristo. Okay, salamat po. So, ang ibig po sabihin, ayon din po sa ating mga nakaraang mga aralin tungkol sa kaligtasang pangako ni Jesus, kung ang pagtanggap kay Kristo, kung sila'y nabubuhay pa, kung sila'y
kung tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay, at sabi niyo nga nagpasakop sa kalooban ng Panginoong Jesucristo habang sila'y nabubuhay. Opo. Yun po pala. Salamat po, Ate Ronnie. So, Okay po. ngayon po, ang sabi din po ninyo kanina na dahil hindi natin alam ang kinabukasan, sinabi rin ng Panginoong Jesucristo ito sa bagong tipan na maaring bukas ay wala ka ng buhay, maaring ngayon ay malusog ka pero bukas wala ka ng buhay. So ang ibig po bang sabihin pala noon ay kahit na hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo, pero kung ikaw ay inaabot ka ng iyong kamatayan, ay dumating na ang pagkakataon, wala na ang pagkakataong tanggapin mo tanggapin mo muli ang Panginoong Jesucristo kung di mo tinanggap ng panahon na yun, dahil napag-usapan din natin ito noon sa ating huling paksa, sa paksang pagsampu na estado ng mga namatay. Na pagpatay na ay wala nang kinalaman na nangyayari sa mundo. Kaya ang ibig sabihin kanina na habang buhay pa ay dapat tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Yun po ba ang ibig sabihin? Yun po ang binabanggit na hindi tayo nakakasiguro sa ating buhay. Ang halimbawa po, ako ay ngayon ay 75 years old na po ako. Nandun ako sa panahon na anytime pwede na akong mamatay sapagkat matanda na ako. Kapag ako'y namatay, mamayang gabi, dumating na sa akin ang Panginoon. May dalawang uri po kasi yung pagsasara ng pintuan ng awa. Isa yung general close of probation, yun po yung pagsasara ng pintuan ng awa at wala ka ng pag-asa. Kapag sinara ang pintuan ng awa, hindi ka na pwedeng humingi ng tawad. Yun yung sinasabi sa Revelation na ang ang banal ay magpapakabanal pa at ang masama ay magpapakasama na. At yung isang uri ng close of probation ay yung individual na kamatayan. Kaya kung ako ay namatay mamayang gabi, hindi na ako gumising bukas ng umaga, uh, dumating na sa akin si Kristo sapagkat kung ano yung buhay na kinamatayan ko, ayun na yung magiging basihan ng kahatulan sa akin. So, yun nga pong sinasabi ng iba na si Apostol Pedro ang lolo ko ay nagsabi sa akin noong bata pa ako na darating ang Kristo. Subalit ngayon lolo na rin ako, hindi pa dumating ang Kristo. Pero ano po ang sabi ng Biblia doon sa Segundo Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako. Bakit hindi pa dumarating? Ang sabi ni Apostol Pedro ay ganito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinilagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Mayroon po siyang grace sapagkat gusto niya na ang lahat ay wag magsisi, ang lahat ay maligtas. Walang sino man dapat mapahamak kaya medyo nagpapahinuhod siya, nadidelay ng pagdating ng ating Panginoon dahilan din po sa gusto niya na ang lahat ay makarating sa kaligtasan at lahat ay magsisi. So yun po yung sinasabi natin na ang pagdating ng ating Panginoon ay maaaring dumating sa akin o dumating sa sino man sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Amen. Salamat po. Napakaganda po ng inyong paliwanag. Ito po pala ay may duduktong natin doon sa yun sa dalawang kawatan o mga magnanakaw na ipinako sa krus na kasama ni Jesucristo. Ang isa po doon ay nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad at magnagbago, bagamat mamamatay na siya. Pero nabigyan siya ng pagkakataong humingi ng tawad sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Panginoong Jesucristo na sabi niya, "Huwag niyo ako pabayaan kapag dumating kayo sa langit o sa paraiso," at nangako ang Panginoong Jesucristo. Yun po isang halimbawa na mayroong magandang pagkakataon na alam mo ang huling sandali ng iyong buhay.
Pero ang sinasabi niyo kanina naman, karamihan sa mga tao, individual, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya mas maganda habang buhay tayo ay tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at maranasan natin kung ano ang pag-ibig na binibigay niya sa atin at kung sino ang Panginoong Jesucristo. Ano, Tatay Romy? Salamat po. Tumpak po yan. At ang atin pong pagkakataon ay samantalahin natin na habang mayroon pang pagkakataon, bukas pa ang pintuan ng awa at kumakatok ang banal na Espiritu sa ating mga puso, ay atin na pong ipasakop ang ating sarili sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. At maging handa tayo na bago siya dumating, ay siguruhin natin na kasama tayo doon sa naghihintay sa Kanya. At kapag nakita si Jesus na bumababa sa alapapang langit, ano po ang sasabihin nila? Narito ang aking Diyos na matagal ko nang hinihintay, ang aking tagapagligtas na si Jesucristo. Salamat. Amen. Salamat po. At Belinda, baka meron po kayong katanungan bago natin tapusin ang ating broadcast. Ako'y mayroon O lang. patotoo. Baka may patotoo kayo. Kumbaga, ako'y nagpapasalamat sa ating paksa ngayon kasi ito ang pinakabuod yung ating inihintay, ang ating Panginoon Jesus na ating tinanggap sa ating buhay. At tayo naman ay parehong nag-commit sa Kanya, lalo na sa gawain ganito kasi sa doon na, di ba, ibahagi natin yung Ebanghelyo. At ito na ang punto ng ating kaya tayo nananampalataya, tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas at may mapalad tayong pag-asa sa kanyang pagbabalik. Kaya kailangan masitel na tayo sa truth na ating tinanggap mula sa Kanya. Mapatibay tayo, mapatatag kasi wala naman tayong kapangyarihan sa ating sarili, kundi tayo sa Kanya lang, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang lagi nating hinihiling sa Panginoon na manahan sa ating buhay upang maisakabuhayan natin yung ating mga pinag-aralan kasi ito ang pinakamahalaga sa lahat yung ating masunod ang kanyang kalooban. Kaya nga ang tanong doon handa ka na ba? So ito personal na ating masasagot sa Panginoon dahil tayo naman ay nakikipag-uusap sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya nga doon hindi lang nagpapasalamat ako sa mga nagbabahagi ng kagaya nito kasi may mga tanong ko minsan na ano ba ang mahalaga sa iyo, sa buhay mo? Halimbawa, pagdating mo sa langit, may tanong kasi kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Para sa akin naman, ang aking kasagutan doon ay ang makita ng mukha ng ating Panginoon Jesus na siyang nag-create sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling anyo. Gaano kasarap pagbulay-bulayan yung ganong panahon na ating makita siya ng mukhaan. Kaya kailangan nating kapanabikan yung kanyang muling pagbabalik para makasama na natin siya, para hindi na natin maranasan yung anumang mga hirap dito sa lupa, mga pagsubok na hindi naman natin kaya mapanagumpayan kung wala siya. Kaya ilulubos-lubos na yung pagtitiwala sa Kanya at pagtatalaga sa Kanya. Makita ating mga mahal sa buhay na matagal na natin hindi nakikita. Amen. Salamat po, Ate Belinda. Gusto ko lang linawin ang sinabi ninyo na ang personal na tanong ay handa ka na ba? Tama po yun. Ayon po sa ating aralin, ang gusto ko lamang ibahagi ito sa ating mga tagapakinig sa online, magiging handa ka lamang kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at isosurrender mo ang iyong buhay sa Kanya at pagsisisihan mo at hihingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Lahat po tayo dumaan doon. Ngayon, habang pag tinanggap na po natin ang Panginoong Jesucristo, sapagkat tayo po'y tao,
patuloy po tayo nagkakaroon ng kasalanan dahil nandito tayo sa mundong makasalanan. Kaya nga binibigay natin ang buhay natin sa Panginoon sa tuwing magigising tayo sa umaga upang siya ang maghari sa ating buhay. Hindi po tayo magiging perpekto, mga kapatid, mga kaibigan sa online, na maaari kasing sabihin ng iba na hindi ako mapupunta sa langit dahil hindi ako perpekto, hindi ako banal. Hindi po tayo magiging perpekto. Ang Panginoong Jesucristo po magpe-perfect po sa atin, sa ating faith, ating pananampalataya. Ang ating lamang pong gagawin ay ibigay natin ang ating buhay sa Kanya sa araw-araw, ating masupling magigising tayo ng umaga, at mabuhay tayo na naayon sa Kanyang kagustuhan. Paano po natin malalaman ang Kanyang kagustuhan? Kung babasahin po natin ang Kanyang mga tagubilin sa pamamagitan ng Biblia at hingin sa banal na Espiritu na baguhin ang ating buhay at isurrender ang buhay sa Kanya. Yun lang po masasabi ko. Salamat po. Meron pa po bang ibang gusto magsabi bago tayo mag-close? Sister Gigi. Si Sister Ging, meron ba o wala na? At kung wala na, siguro ay mag-closing prayer na po siguro tayo, Tatay Romy. Ano? Meron pa po ba kayong huling pahayag, Tatay Romy? Okay. Wala na siguro. Nakamit na si Tatay Romy. Okay, manalangin na lang po siguro. Tatay Romy, wala na po ba kayong gustong sabihin, Tatay Romy? Manalangin na tayo? Okay na, manalangin na tayo. Okay. Sino po ba mananalangin? Father and a friend. Ako po ba? Sige po, manalangin po tayo. Open ko lang yung camera ko. Okay. Amang nasa langit na lumikha ng langit at lupa, ng buong sanlibutan, at ang naglalang sa amin ayon sa kanilang wangis. At tinawag kami mga anak, bagamat hindi kami karapat-dapat sapagkat kami makasalanan. Kami po'y muli nagpupuri sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Diyos, ang Diyos na buhay, at ang Diyos na banal. Wala pong ibang Diyos kundi kayo lamang, Panginoon. At dahil po kami makasalanan, kaya niyo isinugo ang inyong bugtong na anak na si Panginoong Jesucristo upang kami tubusin sa aming mga kasalanan sapagkat siya po ang kordero ng Diyos na sumagip sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at amin pong inaamin at ina-acknowledge na hindi kami karapat-dapat sa grace na inyong binigay para sa amin. At humihingi po kami ng mga kapatawaran sa mga sufferings na inyong dinanas dahil sa aming mga kasalanan. Ang pagpapako po niyo sa inyo sa krus, ang mga panlalait at mga paghihirap na inyong dinanas, at higit sa lahat, ang pagkakahiwalay niyo po sa Panginoong Ama bago kayo mamatay sa krus dahil sa kuha niyo sa aming mga kasalanan. Dahil po sa aming mga kasalanan, kayo ay naihiwalay sa kabanalan ng Ama sa langit. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ngunit nung ikatlong araw, Panginoon, kayo po'y nabuhay na magmuli. At ginapi niyo po ang kamatayan. At si Satanas na nag-i-enslave sa amin dahil sa kamatayan ito ay inyo pong ginapi. At ito po ang inyong pangako para sa amin. Na kami ay meron kayong binibigay na eternal life na pinapangako kung tatanggapin po namin kayo. At tatanggapin namin kayo bilang Diyos at isosurrender namin ang aming buhay sa inyo. Iyon po ang inyong pangako sapagkat sabi nga po sa araling ito sa 1:14, 1 hanggang 3 na bersikulo ay ang nangako kayo na bago kayo umakyat sa langit upang maluklok sa kanan ng right hand of the Father at maging advocate namin ay naroon kayo upang i-prepare ang aming titirhan kapag kami inyo nang sinundo sa inyong muling pagpabalik, Panginoon. At dahil po dyan, Panginoon, yun ang aming pinangahawakan na pangako, ang magandang balita, ang kaligtasan, Panginoon.
Alam po namin na ito'y mangyayari sapagkat ito po inyong sinabi. Kaya naman po, Panginoon, habang kami ay naghihintay sa inyong muling pagbalik, hinihiling po namin sa banal na Espiritu na kami ay pagtibayin, palakasin ang aming pananampalataya, at ilayo kami sa mga tukso habang kami patuloy na naglalakad at nagsisilbi sa inyo habang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Palakasin niyo po nawa kami, Panginoon, at iiwas niyo po kami sa temptasyon at i-deliver niyo po kami mula rito. At ibuklurin niyo po kami ng inyong pag-ibig, Panginoong Kristo. At gabayan niyo kami, banal na Espiritu. Lalong-lalo na po, Panginoon, hinihiling namin sa aming mga kaibigan na makakarinig ito sa YouTube, naway hipuin ninyo ang kanilang puso at i-move niyo ang kanilang mga spirit upang tanggapin nila kayo bilang tagapagligtas bago po mahuli ang lahat. Tulad ng napag-aralan namin sa araling ito, sa paksang ito. I-move niyo po sila, Panginoon, at alam kong mahal niyo sila sapagkat namatay din po kayo para sa kanila, Panginoon. Nawa ay maliwanagan po ang kanilang mga isipan at buksan ng kanilang puso upang kayo tanggapin sa kanilang buhay. Patuloy niyo po nawa kaming buklurin, Panginoon, ang inyong pag-ibig at gamitin niyo kami, Panginoon, sa pagsiservisyo sa inyong ministro, Panginoon, upang mabigyan ng kaluwalhatian ang inyong pangalan at to give glory and honor to your name. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at patuloy niyo po nawang gamitin ng si Tatay Romy in a mighty way sa kanyang ministry. Ganoon din po si Sister Belinda at si Sister Ging. At pag-ingatan niyo po nawa kami. I-deliver us from the temptation. Forgive us now, Lord, from all of our sins, for we ask all this in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Brother Efrain. Thank you, Sister Belinda. Thank you, Sister Dee. Kahit paki-stop niyo po yung recording at para may sa salamat po. Okay? Stop